Faithful at tapat po. If you're excited, tonight's preaching, we are blessed kaninang umaga with preacher pagkatipunan. Napakaganda din ng message. At ngayong hapon, tayo po ay nabibigyan na mabigyan po ng isang mensahero. Siya po ay hindi iba sa atin. Huwag po kayong mag-alala. Isa po sa mga mag-preach ay yung kumanta dito sa isa sa mga leader po siya. Amen? Isa sa mga nag-leader. Isa sa mga nag-lead. So, hindi na po siya iba sa atin. So, laging nakaka-bless ang mga message. It's a word of God. Kahit sino pa ang tumayo sa
Preach, brother! Ayan, sige po, tayo. Ayan po, maraming salamat sa Panginoon po sa pribileyo, bagaman di man po karapat-dapat, pero salamat po sa Panginoon at ito po ngayon sa inyo pong harapan para po magsalita ngayon. Bali, bago po ako magsimula na ako po ay naligtas noong ito na, February 17, 2013, ano po? Actually po kami po ay bunga ng San Pedro ng kanila pong anniversary at salamat sa Panginoon sa anniversary po, no? Na kung saan nagdadala ng maraming tao. At isa po ang aming family na kung saan, yun nga po, nadala ng CBBC San Pedro po. Na kung saan, naalala ko po noon ako po ay tawag dito, from February ng 2010, kasi po ako po ay na-save ng March 13. February 17, 2013. Kung isipin niyo po, 3 taon ang tinagal bago ako maligtas. Kasi po, tawag dito, naniniwala po ako, may planong Panginoon kung bakit na pangyari. At yun nga po, sabi ko, 3 years, parang anong mga ginawa ko sa loob ng 3 taon? Nagsimba po kami noon every Sunday, tapos, ayun nga po, hanggang nakabisado na yung lagi kasi kami sinesyaran Every Sunday, sinesyaran kami kung kailangan namin tanggapin ng Panginoon. Then, sabi ko, nakakabisado ko na yung nagpe-pray, yung nag-lead sa akin. Minsan, sumasabay na ako sa kanya kasi nakakabisado na Pero salamat sa Panginoon, hindi lang siya basta nakabisado. Dumating po yung February 17, 2013, tunay pong tinanggap ko ang Panginoon sa aking puso bilang sariling tagapagligtas. At sabi ko po noon, hindi po ako nagpapabaptize noon. 3 years po kami nagsisimula pero hindi ako nagpapabaptize kasi lagi pong sinasabi sa simbahan noon na pati po sa mga nag-share na dapat, una, ligtas ka muna bago ka magpabaptize. Kaya sabi ko, nung time na yun, hindi ako magpapabaptize. Hindi ko naman alam na ligtas ba talaga ako Kasi po that time, kinukwestiyon ko pa rin sa sarili ko. Sabi ko, hindi ako magpapabaptize. Pero salamat sa Panginoon, nung naunawaan, inantay ko po, February 17, 2013, after 1 month po, nagpabaptize na March 17, 2013 po. Actually, ang purpose ko nun para para yung baptism ko, sabi ko parang medyo malapit sa birthday ko para hindi ko makalimutan. Kaya po, pero dapat po talaga ng pag ikaw ay tunay na tumanggap sa Panginoon, agad-agad, dapat po talaga tayo ay susunod sa tubig ng baptismo. At salamat nga po sa Panginoon na po nabigyan ng pagkakataon na makapagsalita. At sige po, tayo lahat. Tayo po magbasa sa ating Bible. Buksan po natin sa Genesis chapter number 25. Genesis chapter number 25. Basahin po natin ang verse number 20 hanggang tayo po ay makarating sa verse number 34. Amen po, basahin po natin verse number 20. Then, ladies naman po, ang verse number 21 hanggang sabay-sabay po tayo sa page na, sa verse number 34. Sige po. Verse number 20, men, ready, read. And Isaac was 40 years old when he took Rebekah to wife, the daughter of Bethel, the Syrian of Padan Aram, the sister of Laban the Syrian. And Isaac visited the Lord for his wife, because she was barren, and the Lord was pleased with him, and Rebekah his wife conceived. And the children struggled together within her, and she said, If it be so, why am I thus? And she went to inquire of the Lord. And the Lord said unto her, 2 nations are in thy womb, and 2 manner of people shall be separated from thy house. And the one people shall be stronger than the other people, and the elder shall serve the younger. And when her days to be delivered were fulfilled, behold, there were twins in her womb. And the first came out and they called his name Jesus. And after that came his brother out, and his hand took hold on Esau's heel, and his name was called Jacob. And Isaac was 80 years old when she bare them. And the boys grew, and Esau was a honey hunter, a man of the field, and Jacob was a plain man, dwelling in tents. And Isaac loved Esau because he did eat of his venison, but Rebekah loved Jacob. And Jacob sought pottage, and Esau came from the field. And Esau said to Jacob, Feed me, I pray thee, with that same red pottage, for I am faint. Therefore was his name called Edom. And Jacob said, Sell me this day thy birthright. And Esau said, Behold, I am at the point to die,
And what profit shall this birthright do to me? And Jacob said, Swear to me this day, and swear unto him, and his whole birthright. Sabay-sabay po tayo, verse number 34, ready? Read. And Jacob gave Esau bread and pottage of lentils, and he did eat and drink, and rose up and went his way. Thus Esau despised his birthright. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos. Pinupuri ka po namin at sinasamba sa inyo pong katakilaan. Dakilang Diyos, dinadalangin po namin, Panginoon, na kayo pong bigay ng kalakasan kay Pastor Meljun. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ngayon, Panginoon, ay makapagsalita, Panginoon, naggamit niyo po, Panginoon, sa inyong pong gawain dito sa lugar ng Las Piñas, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa aming pong pastor, na kung saan nagtitrain ng mga kalalakihan, Panginoon, na tatayo dito, Panginoon, sa likod ng pulpito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon ulit. At, Panginoon, kayo lamang, Panginoon, ang aming tinataas ngayong gabi. Bigyan niyo po ako, Panginoon, ng mga salitang sabihin. God, may thoughts, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin sa dakilang pangalan niyo po, Panginoon Kristo. Amen. Tayo po'y pagpupong lahat. So dito po sa verse number 20, verse number 34 po, kung babasahin po natin dyan, ito po ay patungkol po talaga, ang pag-aaralan po natin is patungkol kay Esau at kay Jacob. Pero babalikan lang po natin kung saan nga ba sila nagmula o sino ba yung mga magulang po nila. Dito po sa verse number 21, makita po natin, sabi po dito, and Isaac entreated the Lord for his wife because she was barren. Dito po makikita po natin na kung saan si Isaac ay nanalangin sa Panginoon. Bakit? Kasi po ang kanya pong asawa ay barren. Pag sabi pong barren, ito po ay hindi nagkakaanak or sa Tagalog ay baog. Hindi siya nagkakaanak, pero dininig ng Panginoon yung panalangin po dito ni Isaac. Na kung saan, yun nga po, si Rebecca po ay nag-conceive, siya po ay nagdalang tao. Pero alam niyo po, nakakatawa dito, si Rebecca po, siya po ay nagdadalang tao pa lang, pero yung nasa loob ng sinapupunan niya, nag-aaway na. Isipin po natin kung halimbawa si Sir Roy at si Ma'am Rochelle magkasabay sa tiyan ng nanay nila, Ma'am Rally. Siguro, gusto na talaga lumabas si Ma'am Rochelle kasi ayaw niya makasama si Sir Roy, Ganun po, So dito pa lang po makikita talaga natin na sinapupunan pa lang nag-aaway na talaga sila. Ganun po sila, nagtutulakan na marahil po na nagkaaway, nagsisipaan sa loob ng sinapupunan ng kanilang ina. Kaya sabi po dito ni Rebecca, sabi nga po sa verse number 22, and the children struggled together within her, and she said, if it be so, why am I thus? And she went to inquire of the Lord. Siya nga po, sabi niya po, Panginoon, kung ganito lang din, parang nasa loob pa ng tiyan ko, nag-aaway na. Mas maganda pang mamatay na lang ako. Yun ang sinabi ni Rebecca. Then, pagdating naman po sa verse number 23, dito naman po pinakita ng Panginoon yung kanyang prophecy about nga po sa two nations. Sabi po dito sa Genesis chapter 25 verse number 23, and the Lord said unto her, two nations are in thy womb, and two manner of people shall be separated from thy bowels, and the one people shall be stronger than the other people, and the elder shall serve the younger. So dito po, hindi pa po sila pinapanganak, alam na ng Panginoon kung ano yung mangyayari. Nasabi nga ng Panginoon, yung nasa sinapupunan mo, yan ay magkakaroon ng dalawang bayan na kung saan sila ay di magkakasundo. Sabi dito, the one is, sabi nga po sa verse number 23, and the one people shall be stronger than the other people, and the elder shall serve the younger. Ibig sabihin, mas magsiserve yung mas nakatatanda dun sa kanyang kapatid na kababata. Then sa verse number 24 naman po to 26, dito naman po ipinakita yung kapanganakan na po. Dito na po ipapanganak si Esau and si Jacob. Sabi nga po dito, the first came out red all over like an hairy garment, and they called his name Esau. Nung ipinanganak itong una, itong panganay, sabi nga po, ang pangalan niya ay Esau. Pero siya, nung pinanganak siya ay magula, siya po ay mabalahibo. Pero yung pangalawa, sabi naman po dito sa verse number 26, and after that came his brother out, and his hand took hold on his Esau's heel, and his name was called Jacob. Dito po makikita naman natin na kung saan, sabi nga po, di ba, nung sinapupunan pa lang, nagtatalo na sila, baka nagtutulakan sila sa loob ng tiyan ng nanay nila. Dito naman, nung pinanganak na sila, sabi nga po ng Bible, unang pinanganak si Esau. Ngayon, nung pinanganak na si Esau, nung lumabas naman ko si Jacob, nakahawak siya sa heel, sa sakong ni Esau. Kitang-kita talaga natin na, tawag dito na hindi sila nagkakasundo, baby pa lang po, Then, kung babasahin pa po natin, sa verse
25 to 27 naman po, dito naman po pinakita nung sila naman po ay lumaki na po. Dito sabi po dito, si Iso naman po ay siya po ay naging magaling na mangangaso. Na po, na mangangaso. Na po, then si Jacob naman po, siya po ay tahimik, lagi nasa loob ng kanilang tolda, sa kanilang bahay. Kaya po dito po kung babasahin po natin sa verse number 28, sabi po ng Panginoon, and Isaac loved Esau because he did eat of his venison, but Rebekah loved Jacob. Na po sabi po dito, kumbaga may mga kanya-kanya silang favoritism. May favoritism sila. Si Isaac loved Esau. Then si Rebekah naman po, si Jacob. Kasi nga po, si Esau po, yung mga napapangaso niya, niluluto niya yun, tapos gagawa niya soup, no? Nilalagyan niya ng karne. Yung venison nga po, tapos yun yung gusto ng tatay niya na kinakain. Na po, kaya nasabi dito ng Bible, na po na and Esau, sabi nga po dito ng Bible, and Isaac loved Esau because he did eat of his venison. Na po, then ito na po, bali yun po ay background pa lamang po ni Esau tsaka ni Jacob. Ngayon naman po, dadako po tayo sa verse number 29. Kung babasahin po natin ang verse number 29 hanggang 34, and Jacob said pottage, and Esau came from the field, and he was faint. Ito naman po yung pagkakataon na kung saan ibinenta na po ni Esau yung kanyang birthright sa kanyang kapatid. Na po, kung babasahin natin yan, pero ano nga po ba yung birthright noon? Na po yung birthright po noon, mahalagang bagay po yun sa kanila, binibigay po yun sa panganay na anak. Na kung saan, kapag ikaw po ay may birthright, kung titignan po natin sa Deuteronomy chapter number 21, verse number 17, dito po makikita natin yung kahalagahan kapag ikaw po ay panganay. Ngayon, hindi na no? Sige po, verse number 21, verse 17, sabi dito ng Bible, but he shall acknowledge the son of the hated for the firstborn by giving him a double portion of all that he had. Na po, makikita po talaga natin na kapag ikaw po ay panganay, higit-higit yung makukuha mo. Let's say may mga kapatid ka, pero ikaw yung higit. Na po, dito po, sabi nga po natin, no, si Esau yung panganay. Siya yung unang ipinanganak. Kaya sa kanya napunta yung birthright ng kanyang ama. Na kung saan, kung iisipin natin yung birthright noon, napakahalaga. Bakit? Kasi po, pag sinabi pong birthright, sa'yo mapupunta yung mga ari-arian, no po, yung mismong, kung isipin po natin, yung tatay nila sa Isaac, no, ginamit ng Panginoon, kumbaga pribileyo yun, na yung mga ginagawa ni Isaac na paglilid ng mga tao, siya yung susunod dun kasi sa kanya ipapamana yun. Pero yun nga po, no, sabi nga po natin, ibinenta niya. Anong pamamaraan? Sa verse 29 po ng ating text, sabi po dito, and Jacob said pottage, and Esau came from the field, and he was faint. Na po, galing po siya sa, tawag ito, kagubatan o bukid. Siya po ay nangangaso. Na po, then pagod na pagod. Pagdating niya, nakita niya yung kapatid niya, nagluluto ng pagkain. Na po, nang dumating siya, sabi, pagod na pagod Ang ginawa nga po niya, sabi niya po dito sa verse number 30, and Esau said to Jacob, feed me, I pray thee, with that same red pottage, for I am faint. Therefore was his name called Edom. Na po, sabi niya po nga dito sa kapatid niya, Jacob, sabi niya po, Jacob, pakiusap, pakiinin mo ako ng niluluto mo pagkain sapagkat gutom na ako. Kasi po, syempre, galing sa, pangangaso Kumbaga, gutom na gutom, pawis na pawis, hindi pa siya nakakain. Na po, pagbaba niya, nakita niyo kapatid niya, sarap ng kinakain, bango. Po, nung dumating na yun siya, gutom na gutom, sabi niya, pwede mo bigyan ako ng pagkain kasi gutom na ako Pero ito na po, ito na. Sabi dito ni Jacob, sa verse number 31, and Jacob said, sell me this day thy birthright. Na po, sabi ni Jacob na, ibigay mo sa akin yung karapatan mo bilang firstborn or yung doon nga po sa birthright. Pero ito po, sabi po dito, hindi nag-atubili. Ito pong si Esau, sa kanyang sagot, sabi niya, Esau said, behold, I am at the point to die, and what profit shall this birthright do to me? Sabi niya, ito na ako, malapit na ako mamatay. Para saan pa yung birthright na yan kung mamamatay na ako? Sabi niya po, no? Then, makikita po natin na yun agad yung sinagot niya, wala nang atubili. Sinabi niya po agad yun, no? Then sabi naman po dito, sa verse number 33, and Jacob said, swear to me this day. Sabi niya nga po dito, sumumpa ka muna sa akin. No? Kasi baka mamaya magkalokohan tayo ibigay ko sa iyo pero hindi mo talaga bigay sa akin ng birthright. No? Si Jacob, naging mautak. Sabi niya, sumumpa ka muna sa akin. Hindi ko bibigay sa iyo itong pagkain na to. Kung hindi mo susumpa, bibigay mo sa akin ng birthright mo. No po? Then sabi nga po dito, sa verse number 34,
33, and Jacob said, swear to me this day, and he sware unto him, and he sold his birthright unto Jacob. No, siya po ay nag-swear kay Jacob at ibinigay niya yung kanyang birthright at siya po ay kumain. So makikita po natin dito yung dalawang magkapatid na kung saan yung isa merong birthright, then yung isa naman po yung kapatid nga po niya, no, inatakan siya na kung saan sinabi nga niya na kumbaga, bago mapunta sa iyo itong birthright na meron, bago mapunta sa iyo itong pagkain na meron ako, bigyan mo sa akin birthright mo. Na po? Kaya po, hindi kasi napahalagahan ni Iso yung birthright na meron siya. Sabi ko nga po kayo na yung birthright, napakahalaga yun, lalo po nung panahon ng Panginoon pa po, no, na kung saan napakahalaga na kapag ikaw nga po ay may birthday. Kasi, syempre, di ba po, once ka lang magiging panganay sa pamilya niyo. Tama po ba? Meron po ba dito sa iba't ibang pamilya pinanganak? Wala naman po, no? Sigurado naman po tayo doon, no? Ibig sabihin, isang pagkakataon lang ang meron si Iso. Pero, nabaliwala niya. Na po? Kaya po, ang title po ng ating, ngayong gabi, na po, ang title po is, Value Your Blessings. Na po? Sa binasa nga po natin, sa story na nabasa po natin, kay Iso and Jacob, we learned about, the importance of understanding and cherishing the spiritual, hindi lang spiritual, pati material blessings na binibigay ng Panginoon. Na po, di ba po tayo, lalo kapag hindi natin pinagtrabahuhan yung blessings na meron tayo, di ba madalas sa atin, binibigyan naman tayo ng Panginoon ng mga blessings. Anong meron tayo? Buhay. Na po, anong meron tayo? Bahay, pamilya, magandang kalusugan. Yun yung mga bagay na binibigay sa atin ng Panginoon na madalas, hindi natin nababalyo, hindi natin nakikita yung halaga. Bakit? Ang Panginoon, binibigay sa atin ng Panginoon kahit hindi tayo tapat. Pero sabi ng Bible, ang Panginoon ay tapat kahit hindi tayo tapat. Binibigay ng Panginoon lahat ng ating pangangailangan. Kaya nga po, number 1 is appreciate what God offers us. Na po, appreciate what God offers us. Sabi nga po natin, si Iso, hindi niya na-appreciate yung special gift na ibinigay sa kanya ng Panginoon, which is yung birthright nga po niya. Instead, inisip niya yung gutom niya na kung saan nag-decision siya basta-basta. Na hindi niya nisip na kapag ba ibinigay ko sa kanya yung birthright ko, ganito ganyan, ano yung mangyayari? Hindi na ako yung magiging tagapagmana ng tatay ko, ganito ganyan. Hindi niya na inisip. Hindi na siya nag-isip ng mga bagay na yun. Ang inisip na niya, kailangan niyang makakain. Na po, yun yung agad-agad niyang inisip. Kaya po, maganda talaga na bago tayo po, no? Bago natin ibigay isang bagay, bago natin i-give up ang isang bagay, isipin muna natin, i-appreciate natin na itong bagay ba na to, na binigay sa akin ng Panginoon, tawag ito, saan ba siya nanggagaling? Kaya po maganda, i-appreciate natin bawat bagay na binibigay sa atin ng Panginoon, na-offer sa atin ng Panginoon na una sa lahat, hindi naman tayo karapat-dapat. Diba po? Yung buhay na meron tayo, hindi naman tayo karapat-dapat dito. Dapat nga, talaga, pagkapanganak, dalhin na tayo sa impyerno eh. Kasi doon naman talaga dapat tayo lahat. Di ba po? Dahil yun yung mga bagay, yun yung mga kasalanan na minana natin sa ating, sa ninununuan natin kay Eva at Adan, yun yung minana natin, dapat talaga lahat tayo pupunta ng impyerno. Pero salamat sa Panginoon, no? Hindi niya tayo pinabayaan, no po? Kaya kailangan natin gawin, i-appreciate yung mga bagay na binibigay ng Panginoon. Madalas talaga tayo, no? Lalo paggising natin ng umaga, pagkagising tayo, trabaho, no po, kain. Ang tanong, nagpasalamat ka na ba sa Panginoon? In-appreciate mo na ba yung, actually, ino-offer ng Panginoon, yung mga binibigay niya sa atin, ino-offer niya sa atin, hindi naman talaga sa atin dapat yun eh. Pero salamat sa Panginoon, no? Mahal niya tayo, mismong buhay nga niya, ibinigay niya. Kaya kailangan natin i-appreciate yung mga bagay na yun. And then, paano ba natin nasabi na sa Panginoon nagagaling ang ating mga blessings? Sabi nga po niya sa Ephesians, chapter number 1, verse number 3. Sabi po dito ng Panginoon, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all the spiritual blessings in heavenly places in Christ. So, dito po makikita natin na lahat, na po sabi po dito, galing sa Panginoon. Ang Panginoon ang nagbibigay sa atin na lahat ng blessings. Na po, madalas kasi tayo hindi talaga natin na-appreciate, lalo kapag, alam mo yun, ang naging routine na lang natin yung mga bagay. Na kung i-bless naman ako ng Panginoon kahit hindi ako mag-pray. Na hindi natin alam ang Panginoon, nag-aantay lang naman sa atin. Napasalamatan natin, na i-appreciate natin yung mga bagay na binibigay ng Panginoon. Yun ang nais ng Panginoon na gawin natin. I-appreciate natin yung mga bagay na binibigay ng Panginoon. Ano ba yung mga bagay na yun? Na po, unang sa lahat, yung kaligtasan na meron tayo. Na po, minsan ginagawa natin yung kaligtasan na binigay sa amin ng Panginoon. Kumbaga, since naligtas naman ako, okay na yun. Na po,
paano nga ba natin mapapakita sa Panginoon na na-appreciate natin yung binibigay natin, na binibigay ng Panginoon kung tayo pa ay magiging grateful. Di ba po, pag sinabing grateful, hindi ka lang basta magpapasalamat, kundi ikaw po ay gagawa ng bagay na kung saan pagpapakita iyon na ikaw ay nagpapasalamat sa Panginoon. Tapos sige po, buksan po natin ang ating Bible sa James chapter 1. James chapter 1 po. Sabi nga po dito ng Bible sa James chapter 1 verse number 17. Sabi po ng Panginoon, basahin po natin, ready, read. Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, which whom is no variableness, neither shadow of turning. Himay-himayin po natin, no? Sabi po dito ng Bible, every good gift and every perfect gift is from God. Kung titignan po natin, sabi ng Bible, every good gift and perfect gift. Hindi sinabi ng Panginoon, every gift is from above. Sabi ng Panginoon, hindi lang siya basta gift. Good gift and perfect gift. Dito po natin mas lalo mapapatunayan sa Panginoon na yung binibigay niya sa atin, hindi basta-basta. Pinag-iisipan, pinaghahandaan niya yun. Kaya yung binibigay niya sa atin, huwag mong baliwalain. Kailangan natin i-value, i-appreciate yung mga bagay na binibigay ng Panginoon. Ito pong verse na to, sabi nga po, every good gift and every perfect gift is from above. Dito po ipinapakita ng Panginoon na lahat ng magagandang bagay, mga pagpapala, mga biyaya na meron po tayo, lahat po yun ay galing sa Diyos. From above, sabi po ng Bible. At hindi lamang po material na bagay yung binibigay sa atin ng Panginoon. Spiritual. Di ba po? Yan po ay binibigay sa atin lahat ng Panginoon ng libre. Meron po ba dito nagbabayad dahil binibigyan siya ng Panginoon ng hininga? Alam niyo po ba meron mga tao ngayon nasa ospital, nagbabayad ng oxygen? Magkano ang halaga ng oxygen? Tapos hindi natin pinapasalamatan sa Panginoon yung bawat hininga na binigay niya. Bakit? Kasi sanay na tayo eh. Bibigyan naman ako ng Panginoon ng hininga, bakit pa ako magpapasalamat? Sanay na kasi tayo. Kaya hindi natin na-appreciate yung binibigay mo. Hindi mo talaga tunay na mga value kung hindi mo alam kung saan nanggagaling yung blessing na binibigay sa'yo ng Panginoon. Isipin natin no, hindi lahat ng meron tayo, meron yung iba. Diba kung meron nga po dito, no, wala na yung kanyang magulang, wala siyang kapatid, pero ikaw meron ka ng lahat, pero napapasalamat ka ba sa Panginoon? Kaya napakahalaga ni-appreciate natin bawat bagay na ibinibigay ng Panginoon. Then sabi po dito sa sunod sa may James chapter 1 verse 17, and cometh down from the Father of lights. Dito naman po, ang Panginoon po, siya po ay tinawag dito Father of lights, dahil siya po ay pinagmumulan ng lahat ng liwanag at ng kabutihan sa mundo. Ang liwanag po dito ay sumisimbolo sa kanyang kabanalan at kaluwalhatian. At ipinapakita din po dito yung kalooban ng Diyos na ang Panginoon po, siya po ay just, righteous, and faithful God. Ang Panginoon, ibinibigay ng Panginoon kahit hindi tayo karapat-dapat. Ang Panginoon, sabi nga po natin dito, just. Kumbaga, kung ano yung ibinibigay sa atin ng Panginoon, yun lang yung karapat-dapat tayo. Isipin mo, tawag ito, kung anong binibigay mo sa Panginoon, yung bibigay niya. Kasi, syempre, ang Panginoon, hinuhold lang naman ng Panginoon yung mga bagay na gusto niya ibigay sa atin eh. Ang Panginoon, napakadami niyang gustong ibigay. Sabi ng Panginoon, ibibigay ko na to kay ganito. Pero, sabi ng Panginoon, ay, mukhang hindi pa siya mapagkakatiwalaan, huwag muna. Bakit? Kasi ngayon, maaaring faithful ka. Sabi mo, Panginoon, faithful ako, nananalangin naman ako, Panginoon, pero ba't hindi mo pa rin binibigay yung mga pangangailangan ko? Bakit? Kasi ngayon, faithful ka, hindi pa binibigay ng Panginoon. Pero paano kung halimbawa, ibigay sa iyo lang lahat ng Panginoon? Yung dating faithful na ikaw, dahil nabigay na sa iyo na lahat ng kailangan mo, ngayon, minsan, yun pa yung nagiging dahilan para mapalayo tayo sa Panginoon. At ang Panginoon, lagi siya may purpose sa lahat ng bagay na meron tayo at wala pa tayo. Kaya ano man yung meron tayo, i-appreciate natin yun. Minsan kasi, di ba, kino-compare natin yung ating sarili sa ibang tao. Nakasagot naman siya, wala nga siya ng Sunday afternoon eh. Ay, dito wala lahat. Wala naman siya ng ganito, no? Wala nga siya ng prayer meeting, pero ba't siya binibless ng Panginoon? Ikaw masyado ka nakafocus sa may blessings ng kapwa natin, pero yung mismong tayo, na hindi mo alam na yung ibang tao pala nakatingin sa atin. Ay, sige, buti pag siya may trabaho siya. O ay, buti pa si ganito, wala siyang sakit. Pero hindi mo nakikita. Bakit? Masyado ka nakatingin doon
sa mga bagay sa mga bagay na wala ka, sa mga bagay na hindi mo hawak. Na po, kaya gawin natin, mag-focus tayo kung anong bagay na meron tayo. Na po, huwag tayo masyadong mag-focus kasi yung mga bagay na nilalagay sa atin na, ay, tignan mo si ano, may ganito. Diablo po yun eh. Diablo ang naglalagay sa atin. Kaya pahihintulutan ba natin ng Diablo? Na po, na masyado tayo mag-focus sa mga binibigay ng iba o doon tayo mag-focus sa kung ano ba yung dapat natin gawin para ibigay ng Panginoon. Sabi nga po natin, ang Panginoon ay just, righteous, faithful. Na po, ibibigay niya lahat ng pangangailangan natin kung tayo po ay mapagkakatiwalaan ng Panginoon. Kung sa maliit na bagay nga, hindi tayo mapagkatiwalaan ng Panginoon. Hindi tayo marunong pasalamat sa Panginoon. Hindi tayo marunong magbalik ng ating ikapo. Tapos sabihin natin, Panginoon, kaya lang naman ito yung nabibigay ko kasi hindi mo ako binibigyan ng malaking halaga eh. Sino ba dito yung gusto magbigay ng maliit? Ako gusto ko magbigay ng 1 milyon. Kayo po ba? Ibig sabihin ng 1 milyon na bibigay ko, meron akong 10 milyon. Di ba po? Napais pa ako dun. Kayo po ba? Na po? Sino dito gusto magbigay ng, ay 10 piso magbibigay ko kasi yung 10 milyon ko tatabi ko muna. Na po? Dahil kung gano'n ang nasa isip natin, babawiin lahat ng Panginoon yun. Kaya nga po maganda, na po, maganda, ibigay natin yung karapat-dapat para sa Panginoon. I-appreciate natin, Panginoon, magbibigay ako kasi alam ko ito yung karapat-dapat sa'yo. Alam ko na ito lahat ay galing sa'yo. Na po, kaya kailangan natin i-appreciate, i-acknowledge lahat ng meron tayo. Dahil kasunod po nung sa may James nga po, sabi nga po dito, every good gift and every perfect gift is from above, cometh down from the fathers of light. Then ito na nga po, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Na po, ipinapakita po dito na ang Panginoon, hindi siya nagbabago. Na po, marahil po, no, ang araw at ang buwan, depende yung anino natin sa kung nasaan ang araw. Diba? Depende siya sa panahon. Kung maaraw, kung maulan, wala tayong anino. Na po, pero ang Panginoon, anumang panahon, hindi siya nagbabago. Na po, siya po ay tapat. Na po, ang Panginoon po, He is always the same, faithful and unchanging God. Na po, sabi nga po sa may Hebrews chapter number 13, verse number 8. Sabi po dito ng Bible, sige po, basahin po natin ang sabay-sabay. Hebrews chapter number 13, verse number 8. Sige po, basahin po natin. Ready, read. Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Na po, ang Panginoon hindi lang siya dakila ng mga nung mga nandito pa ang Panginoon. Na po, hindi lang siya dakila dun sa nung mga Bible times na nandito pa ang Panginoon. Hindi lang siya dun dakila. Dakila ang Panginoon noon, ngayon, at sa magpawalang hanggan. Na po, ganun kadakila ang Panginoon sa ating buhay. Na kung saan, hindi siya nagbabago. No, tayo, pabago-bago nga tayo eh. Depende tayo sa sitwasyon, depende tayo sa mood, depende, di ba, minsan nga ikaw tatawa ka, tapos bilang mamaya, nung sisimangot ka na. May mga tayo, hindi pa naman baliw, pero ganun yung mukha natin, di ba? Minsan, ngayon, kapatawa kami, tingnan mo mamaya, simangot ka ulit. Di ba? Lahat tayo ganun. Di ba po ba? Ganun tayo, pabago-bago tayo, depende sa naririnig natin, sa nararamdaman natin. Madalas tayo po ay masaya, ano lang po kung kailan, kapag tayo po ay pinagpapala ng Panginoon. Doon tayo masaya. Pero, kapag wala ng blessings, kapag puro, ayan na yung valley, na po yung trials, wala na kasi sasabihin na natin, Panginoon, pinapabayaan mo naman ako eh. Pero yung mga blessings na binibigay ng Panginoon, wala. Nagpasalamat ba tayo sa pag everyday? Every time na gumigising tayo, hindi. Nagtamandim ba ng sama ng loob ng Panginoon? Sinabi ba ng Panginoon na, oy, di nga ito nagpasalamat, tanggalan ko kaya ng hininga to. Naganoon ba ang Panginoon? Pero, nakakatawa, pero gusto pwedeng gawin ng Panginoon. Bakit? Sovereign God siya eh. Kaya niyang gawin ang lahat ng mga bagay na hindi natin kayang isipin. Ito po. Then sabi nga rin po dito sa may Hebrews chapter 6, verse number 10. Sabi po dito ng Bible, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which He have showed toward His name, in that He have ministered to the saints and do minister. Tapos sabi po dito ng Bible, for God is not unrighteous to forget your work. Bawat maliliit, bawat maliit man yan, malaki man yan, tawag ito, nagbigay ka ng time, lahat po yun, sabi dito, for God is not unrighteous to forget your work. Lahat yan markado sa Panginoon, lahat yan nakalista sa Panginoon. Lahat yun, alam ng Panginoon at hindi makakalimutan ng Panginoon yun. Sabi dito for God is not unrighteous, at lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, maliit man yan,
malaki man yan, lahat po yan ay pagpapalain ng Panginoon sa tamang panahon. Na po, kaya napakahalaga po, no, na yung mga bagay na meron tayo, i-appreciate natin yun. Hindi lahat ng meron ka, meron ng iba. Yun yung lagi po nating tatandaan at yun yung ipagpasalamat natin sa Panginoon. Na po, then, number 2 naman po, number 2 is, first nga po natin is appreciate what God offers us. Number 2, think before making decisions. Na po, makikita po natin na kung saan, dito po, no, sa may pinag-aralan nga po natin dito kay Esau and kay Jacob, na kung saan si Esau po, no, hindi siya nag-isip, hindi niya pinag-isipan yung ginawa niya bago niya ibigay yung birthright niya kay Jacob. Agad-agad binigay agad niya, sabi niya, anong mapapala ko sa pagkain na yan, sa birthright na yan, kung mamamatay naman na ako. No? Yun agad yung inisip niya. Kung baga pagpapakita po kasi yun is yung material or panandali ang kaligayahan natin. Kumpara doon, kasi isipin po natin, kung halimbawa, hindi ko po binabago ang Bible, pero kung halimbawa lang, na si Esau po, no, kung naging pinag-isipan niyang mabuti, siguro siya yung siya yung nag-lead, siya yung pinagpala ng Panginoon. Kasi kung babasahin po natin itong buhay ni Esau at Jacob, dadating pa po dyan yung time na kung saan niloko ni Jacob si Esau ay yung kanyang tatay na si Isaac, na kung saan ang ginawa niya nun, dahil narinig kasi ito na, nag-ano na si Isaac malapit na mamatay, no? Malapit na mamatay. No po, naghihingala na, ayun. Naghihingala na si Isaac. Kaya ginawa niya, pinakuha niya si Esau ngayon ng para mangaso, para maggawa ng venison. Pero ito, narinig siya ni Rebecca. Nung narinig yun ni Rebecca, tawag dito, sinabi niya yung kay Jacob. Na kung saan niloko niya si Isaac, anong ginawa niya? Pinapunta niya ngayon si Jacob kay Isaac, tapos nagpanggap siyang si Esau. Anong ginawa niya? Naglagay siya dito ng balahibo ng hayop. Naglagay siya para di ba sabi po natin kanina, si Esau ay mabalahibo. Si Jacob hindi naman. Kumbaga, naging mautak si Jacob sa panloloko niya, no? Pumunta siya sa kanyang ama, tapos ginagaya niya yung boses, pero na-recognize naman siya ni Isaac. Pero nung hinawakan na siya dito ni Isaac, kumbaga, na-confirm niya sa kanyang sarili na si Esau to. Pero yung amoy, sabi niya, hindi si Jacob to Pero yun nga po, hanggang sa dumating yung time na naloko siya. Bakit? Nagsimula yun dun sa lahat, sa hindi siya nag-isip. Isipin po natin, no, kung halimbawa sana, nag-isip siya, pinag-isipan niyang mabuti bago niya gawin, naging matagumpay pa yung buhay niya. Kasi ang nangyari po dito, sabi nga po natin kanina, na po, yung elder, na po, siya ay masasakop o magiging mas malakas sa kanya yung kapatid niya. Na po, kung naging masunog, kung naging ano lang sana siya, hindi siya basta-basta nag-desisyon sa ginawa niya, hindi mangyayari yun. Alam niyo po ba tayo, everyday gumagawa tayo ng desisyon? Lahat tayo gumagawa sa paano pamamaraan, sa pagkain pa lang Di ba, ano yung uulamin ko mamaya? Parang gusto ko ng hotdog. Diba, 30 years old ka na, hotdog pa hanap mo, no? Diba, parang gusto ko ng chicken. Pag-decide na yun. Diba, magsisimba ba ako mamayang umaga o hindi na lang? Pag-decision po yun, kaya lahat po tayo gumagawa ng desisyon. At bawat desisyon na ginagawa natin ay may impact yun sa buhay natin. Kung halimbawa tayo po ay nag-desisyon ng mali, anong magiging resulta nun, anong magiging consequence yun? Punishment. Tayo papaluin ng Panginoon. Pero kung tayo naman po ay pumili ng tama, tayo po ay pagpapalain ng Panginoon. Kaya napakahalaga yung pagpili na tinatawag. Kaya bago tayo gumawa ng isang desisyon, pag-isipan natin mabuti, na kung saan sabi nga po natin, si Esau nga po, no, masyado siyang nakontrol ng kanyang hunger, action, dahil masyado siyang gutom na gutom masyado siyang pagod na pagod na hindi niya nainisip na kung ano yung mawawala sa kanya. Na po, kaya nga po, minsan tayo po, no, dahil madalas tayo ay nagdedesisyon, ang ginagawa natin, kailangan ko kasing gawin to Kailangan ko kasing ganito, kaya okay na yan, gawin ko na yan, bahala na, ganyan. Hindi na tayo nag-isip. Na po, kaya po meron po ako ditong sub-pointers, maikli lang naman po ito, about sa may decision making po na kailangan natin gawin. Dahil napakahalaga po ng pagdidesisyon. Na po, number 1 po is seek wisdom from God's Word. Letter A po, seek wisdom from God's Word. Na po, ang Bible po ay nagbibigay ng full
guidance na kung saan makatutulong sa atin na magdesisyon. Na po, kung babasahin po natin sa Psalms 119, verse number 105, sabi po dito, Thy word is a lamp unto my feet, and the light unto my path. Na po, magpapakita po yun na kung saan, sabi nga po dito na, the word is a lamp unto my feet. Na po, makikita po talaga natin na yung wisdom na galing sa Panginoon, yun yung mag-guide sa ating lahat. Kaya napakahalaga na lahat tayo nagsisik ng wisdom. Dahil hindi siya binibigay ng Panginoon sa tao, hindi naman naghahanap. Na po, kaya maganda po, umaga pa lang. Kaya nga po meron tayong Proverbs reading every morning. Amen, lahat po ba tayo nag-Proverbs every morning? Na po, dahil doon po, tayo nakakakuha ng wisdom galing sa Panginoon. Na po, kaya napakahalaga na, letter A nga po, seek wisdom from God's Word. Letter B, pray for guidance. Na po, prayer connects us to God's wisdom. Yung prayer po natin, no, yun po yung kumukonek sa atin para ang wisdom ibigay sa atin ng Panginoon. No, kung saan may apply natin ng maayos para ma-discern natin ng maayos yung mga dapat natin gawin. Kaya sabi natin, di ba, pag ikaw ay magdedesisyon, gawin mo, mag-ask ka muna ng wisdom sa Panginoon. Pangalawa, ipag-pray natin sa Panginoon. No po, kaya kung babasahin po natin ng James chapter 1, verse number 9, sabi naman po dito ng Panginoon, if any of you lack wisdom, let him ask of God. So, kung tayo, kasi di ba minsan, Panginoon, hindi ko na talaga kaya. Panginoon, kasi ganito po, hindi ko na po alam yung gagawin ko. Madalas po nangyari kapag masyadong mabigat yung problema, no? Pag alam natin na hindi na natin kaya, doon papasok ang Panginoon. So po, kaya sabi dito, if any of you lack wisdom, kapag tayo may kakulangan sa karunungan, so po, humingi tayo ng gabay, ng tulong sa Panginoon dahil ibibigay yan ng Panginoon. Na po, then number 3, letter C, ay consider the consequence. No? Kapag tayo po ay gagawa ng desisyon, pag-isipan po natin mabuti. Na po, si Iso, sabi nga po natin kayo na hindi siya nag-isip. Kaya hindi maganda yung naging kalabasan nung ginawa niyang pag-desisyon. Pero sabi nga po dito sa Proverbs 14 verse number 15, sabi po dito ng Bible, Proverbs chapter 14, verse number 15. Medyo mabilis po ba? Or sakto lang. Diba? Proverbs chapter 14, verse number 15. The simple believeth every word, but the prudent man looketh well to his going. Na po, pag dito po, kasi sabi po dito ng simple, hindi naman ito yung simple lang. Ay, simple lang ako, ganito tao lang ako. Hindi po yun yun. Na po, sabi po dito ng Bible, the simple believeth every word. Kumbaga, masyadong kapag may nagsabi sa'yo, oy, ganito yung tama. Maniniwala, ay talaga ba? Ay, oo, totoo yun. Maniniwala ka agad. Pero sabi dito ng Bible, but the prudent man looketh well to his going. Pag sinabi ko prudent, pinag-iisipan mo muna ang isang bagay kung ano yung magiging resulta yung gagawin mo. At yun ang nais ng Panginoon na gawin natin. Bago tayo mag-decide sa mga gagawin natin sa buhay, tignan muna natin kapag ba ginawa ko itong bagay na to, ano yung mangyayari sa buhay ko? Kapag dahil laging may consequence. Magiging consequence na naman, sabi ko nga po kayo na kapag tama yung pagpiling ginawa natin, pagpapalain tayo ng Panginoon. Na po, sino bang ayaw pagpalain? Ang Panginoon niya, gusto tayong pagpalain eh. Pero kapag mali ang ginawa natin, kahit ayaw ng Panginoon na tayo ay mapunish, na po, na tayo ay mapalo, na po, mangyayari sa atin yan. Bakit mga anak tayo ng Diyos? At huwag po tayo magtataka na bakit ako pinapalo ng Panginoon? Magpasalamat po tayo pag pinapalo tayo ng Panginoon. Bakit? Ang pagpalo po ng Panginoon, yun pa reminder sa ating lahat. Na kung saan, for example, po, wala naman po akong alam na story, no? Pero kung halimbawa, syempre, bilang mga anak ng Diyos, ang Panginoon po ay nanangan na sa ating puso. Every time tayo gumagawa ng desisyon, nangungusap sa ating puso. Kung halimbawa po, no, Sunday morning, pinag-iisipan mo kung magsisimba ako hindi. At ang ginawa mo, nag-decide ka na, hindi na lang. Ayaw mo ng Panginoon, pero may palo po yun. Hindi natin alam kung kailan, pero may palo po yun. At ayaw ng Panginoon, napaluin niya tayo. Mahal nga tayo ng Panginoon eh. Binigay nga niya yung buhay niya para sa ating lahat eh. Pero kailangan gawin ng Panginoon. Dahil mahal pa rin niya tayo. Bakit kailangan niyang gawin? Dahil pag patuloy natin ginagawa at hindi tayo pinapalo ng Panginoon, pagpapatuloy tayo sa kasalanan ginagawa natin. Kaya kung ikaw ngayon, tuwang-tuwa ka, no? Ay, dami kong kasalanan, di naman ako nakikita, di naman ako pinapalo ng Panginoon. Mag-antay lang tayo dahil darating talaga yun. Kaya po, napakahalaga man kung ano man ang kasalanan ginagawa natin ngayon, pag-isipan natin. Dahil may palo po yun. Kaya sabi nga po natin, mas maganda ng pumili sa tama dahil tayo ay pagpapalain ng Panginoon. Ang letter D po, sabi po dito, seek
godly counsel. Bago po tayo magdesisyon, bago po tayo magdesisyon sa isang bagay, sabi nga po natin, una, mag-seek tayo ng wisdom sa Panginoon. Pangalawa naman po, tayo po ay manalangin ng guidance, ng gabay ng Panginoon. Then pangatlo, consider, alamin natin kung ano ba yung magiging consequence nung magiging desisyon na gagawin natin. At ngayon, kapag sa tingin mo, hindi mo na ito talaga kaya, Panginoon, hindi ko na po talaga kaya, ang Panginoon po, magbibigay yan sa'yo ng tao. Magbibigay sa atin ng tao. Kaya kailangan natin ng mga tao, ng mga leaders na malapit sa Panginoon. Kasi kung sino yung leader, kung sino yung kasama mo, kung saan ka nag-aas ng counsel, ang mga tao ngayon, madalas, kung kanina dito na nag-aas ng counsel, sa kaibigan nilang matalik, na una sa lahat, malapit ba yun sa Panginoon? Dahil kahit sabihin mo, bakit mabait naman, kasi dito tayo madalas nalaloko Lord, mabait naman yung kaibigan ko. Wala nga siyang bisyo mabait naman siya sa magulang niya, kaya okay lang naman siguro mag-ask ako ng counsel sa kanya. Sabi ng Bible, mas nais ng Panginoon na mag-ask tayo ng counsel doon sa mga taong malalapit sa Panginoon. Dahil ang mangyayadvise sa atin yan, mga bagay na mas lalong makakapag-afflict sa atin, mapalapit sa Panginoon. Marami tayong kaibigan, hindi ko sinasabing lahat ng kaibigan natin masama, dahil ako po, marami rin po akong mga kaibigan na kung saan masasabi ko, itong mga tao ito mababait naman. Pero dahil may wisdom na binibigay ang Panginoon sa bawat isa po sa atin, alam natin kung sino yung mga lalapitan natin. Meron tayong may pastor tayo, may mambeka tayo, meron tayong mga area leaders, may area captains tayo, may magulang tayo na pwede nating lapitan. Doon tayo mag-ask ng counsel. Huwag doon sa mga kaibigan natin. Ano naman natin hindi nagsisimba? Ano nabibigay sa ating counsel nun? Anong advice na mabibigay sa atin nun? Kaya napakahalaga na pag tayo ay magdidesisyon, kailangan natin pag-isipan mabuti. Dahil yung desisyon, sabi nga po natin kayo na, yung desisyon na gagawin mo ngayon, malaking impact yan sa buhay natin in the future. Kaya yun po yung number 2 natin. Sabi nga po natin, 5 pages na lang po ito. Sabi nga po natin, ang title is Value Your Blessings. Number 1, appreciate what God offers us. Number 2 ay think before making decisions. And lastly, parang kayo na gano'n siya. Ayan, sige po, lastly po, sabi po dito, number 3 is take care of what God gives us. Take care of what God gives us. Dito po nakita nga po natin na si Esau, though binigyan siya, nagkaroon siya ng pribilehiyo na magkaroon ng birthright, hindi niya na-realize na nung ibinigay niya yun, ay, tawag ito, malaking bagay ang mawawala sa kanya. Sabi nga po natin, hindi niya pinag-isipan, kaya kailangan po natin gawin, pangalagaan, pagkaingatan at bigyang halaga yung mga bagay na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Sabi ko nga po kanina, masyado na tayong kampante. May trabaho ako. Meron akong mga kapatid na may mga trabaho. May magulang ako na may trabaho na may nagbibigay sa akin ng baon. Tapos sa mga estudyante, matalino naman ako Kaya-kaya ko yan kahit hindi ako nag-exam. Matalino naman ang katabi ko. Masyado tayo nagpo-focus sa sarili nating karunungan, sa sarili nating kaalaman, sa sarili nating kakayahan, talento, Masyado tayo nakafocus sa mga bagay, sa mga material na binibigay sa atin ng Panginoon, kahit hindi tayo kahit hindi tayo binibigay ng Panginoon, pero, yun nga po, kailangan natin gawin, take care. Take care natin yung mga bagay na binibigay sa atin ng Panginoon. Kung babasahin po natin sa 1 Corinthians chapter number 4, verse number 2. Basahin po natin 1 Corinthians chapter number 4, verse number 2. Sabi nga po dito, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Tayo mga kabayan na susumpungan ng Panginoon na tapat. Masasabi kaya natin na Panginoon, tapat ako tapat akong servant ko. Kasi tayo lang naman makakaalam na kahit anong kita niya sa akin dito sa harapan, hindi niyo pwede sabihin, ay grabe naman yan, napakatapat naman yan sa Panginoon. Hindi po, tayo mismo ang nakakaalam nun kung tunay na tapat nga ba tayo sa Panginoon. Sabi ko, moreover, it is required in steward that a man be found faithful sa mga bagay po na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Tapat kaya tayo nagbibigay sa Panginoon? Tapat kaya tayo naglilingkod sa Panginoon? Binigyan tayo ng kaligtasan, binigyan tayo ng family, binigyan tayo ng magandang trabaho, binigyan tayo ng buhay na meron tayo ngayon. Ginigising tayo everyday. Nagiging tapat ba tayo?
sa mga bagay na binibigay sa atin ng Panginoon. Sabi nga, we should take good care sa mga blessings na ibinibigay po sa atin ng Panginoon. Sabi nga po natin kanina, family, no? Biyaya ng Panginoon. Kung tayo po ay mapamilya, blessing po yun. Kasi hindi lahat meron. Na po, may mga kaibigan tayo, meron tayong opportunity na gumawa ng tama. Na po, yun yung gusto ng Panginoon na pagpapakita, ng pagpapahalaga sa mga bagay na ibinibigay ng Panginoon. Na po, gumawa tayo ng tama. Na po, bakit? Kasi binigyan tayo ng kaligtasan ng Panginoon eh. Di gumawa tayo ng tama. Pagpapakita yun na pinapangalagaan natin yung ibinigay sa atin ng Panginoon. Na po, sabi nga po dito, for example po sa school natin or sa work natin, paano natin pinapakita sa Panginoon na good steward tayo? No po, sa mga estudyante sa school, ikaw ba yung estudyante na kung saan ayaw mo mag-share? Bakit? Kasi nahihiya ka, hindi nakikita sa buhay natin. Ang ganda nga nung pinag-aaralan natin yung prayer meeting, no? Work out your own salvation. Yung testimony natin. Maganda na ipapakita natin sa kanila. Alam mo yung, hindi mo kailangan sabihin sa kanila na ligtas ako, na baptist ako. Hindi mo na kailangan sabihin sa bakit? Nakikita sa buhay mo, nakikita sa pananalita mo, nakikita sa pagsagot mo sa kanila, sa pamumuhay mo, sa panunuot mo, nakikita sa atin. Sa tingin mo, tanongin natin yung ating sarili. Ngayon sa trabaho ko, sa school ko, nakikita kaya nila na ako ay Kristiyano? Ikaw lang makakasagot na eh. Kasi kung ako tao lang ako, pwede ko sabihin sa'yo, ay ito, ano to, siguro naging soul winning to sa school niya, sa lugar nila. Pwede ko sabihin yun, bakit? Hindi naman ako Panginoon eh. Hindi naman ako nakakita ng mga bagay na ginagawa niyo, pero sabi ng Panginoon, nakikita niya lahat sa Proverbs. Na po, nakikita niya lahat. No, tama man, mali, nakikita ng Panginoon. Na po, kaya ang tanong, napagkakatiwalaan ba tayo bilang mga servant ng Panginoon sa lugar na pinagkatiwala niya sa atin? Kaya doon natin mapapakita sa Panginoon na pinapahalagahan natin yung mga bagay na ibinibigay niya sa akin. Na po, by using these blessings wisely, we show God that we appreciate them. Na po, kasi, di ba, madalas po, no, tayo, mahilig tayo sa mga basta-basta na. Na po, na kung saan, ay, binigyan ako ng blessing ng Panginoon, okay, dito ko gagawin ito, ay, okay, ay, ang dami kong pera, dito ako pupunta yan, ay, ang lakas-lakas ko ngayon, magiinom ako, gagawin ko lahat ng gusto ko. Na po, lahat ginagawa natin kapag lahat meron tayo. Pero ang tanong, chinek mo ba kung saan ba talaga galing yung mga blessings na meron ka? Kasi una sa lahat, makakapagtrabaho ba tayo? Ako, personally, makakapagtrabaho ba ako kung walang lakas na binibigay sa akin ng Panginoon? Kasi ang unang nabibigay sa akin ng kapital para makapagtrabaho, walang iba kundi ang Panginoon. Nakalino ka? Sino nagbibigay nun? Purihin ang sarili mo? Hindi. Purihin ang Panginoon dahil binibigay niya lahat yun. Ang Panginoon ang kailangan nating pahalagahan yung mga binibigay ng Panginoon. Huwag tayo maging complacent na masyado naman akong, sabi nga natin ngayon, masyado akong matalino, meron na akong lahat ng bagay. Tignan natin, pahalagahan natin yung mga binibigay ng Panginoon. Kasi nga, sabi natin minsan nagiging routine na lang siya ng buhay natin. Na hindi na natin napapahalagahan yung mga binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya po, basahin naman po natin sa Matthew chapter 25, verse number 21. Matthew chapter 25, verse number 21. Sabi po dito ng Bible, His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Po, napakagandang verse po, na kung saan dito po pinapakita ng Panginoon, na kung saan, tanong po pala, no, kapag kaya tayo ay binawian na ng buhay ng Panginoon at dumating na tayo, no po, doon sa langit, masasabi kaya ng Panginoon na well done, thou good and faithful servant. O, ito yung tayong Kristiyano kung saan, ano ginawa sa akin ng anak nito? Ano yung ginawa niya sa akin? Ay, nagsisimpa siya ng morning, tsaka ng afternoon, yun na ba yung pagpapakita niya, nagpapasalamat siya sa akin? Masasabi na kaya ng Panginoon ng well done, thou good or faithful servant. Baka dumila pa sa iyo, Panginoon. Ayoko niya, hindi naman eh. Diba? Baka sabihin ng Panginoon, baka, ayoko niyan, magpapakitang tao lang yan. Ang gusto ng Panginoon, yung tapat. Sabi nga po dito, binasa po natin sa may Matthew 25:21, and His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant, thou hast been faithful over a few things. Doon pa lang. Sa mga bagay pa lang na mga maliliit na bagay, kaya kapag kakatiwalaan kaya tayo, masabi kaya ng Panginoon na
na well done, good and faithful servant sa mga maliliit na bagay na binibigay sa atin ng Panginoon, mapagkakatiwalaan niya kaya tayo. Kaya sabi nga po natin kanina, no, mapagkakatiwalaan kaya ako ng Panginoon kapag binigyan niya na ako ng malaking halaga. Mapagkakatiwalaan kaya ako ng Panginoon kapag binigay ko na lahat. Sabi ng Panginoon, pag binigay ko na sa Kanya lahat, mapagkakatiwalaan ko pa rin kaya siya. Kapag makikita nga po natin sa buhay po ni Job, no, na kung saan meron siya ng lahat eh. Pero naging tapat pa rin siya. No, siguro kung may tao man dito na may tawag ito na karapat dapat tawagin na well done, thou good and faithful servant, baka sabihin ng Panginoon, wala naman dito masasabing faithful eh, wala eh. Kasi lahat tayo talaga, ligtas na pero gumagawa pa rin talaga ng kasalanan, ginugusto pa rin. Pero salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon, sabi nga natin siya ay hindi nagbabago, siya ay tapat. Binibigay pa rin lahat ng pangangailangan natin. Kahit tayo mismo gumagawa ng mga bagay na hindi magaganda sa Panginoon. Siguro kung ako yung Panginoon, inaltokan niya na, sarap ng kalpokan. Masalamat sa Panginoon, hindi ako ang Panginoon, amen? Amen. Siguro ang Panginoon, kakantokan ko lahat eh. Binibigay ko lahat ng kailangan niyo, pero inuulit-ulit kung mag-sorry ka ngayon, pero bukas gagawin mo pa rin. Masarap mo, Siguro, ang dami na natin bukol sa ulo. Everyday siguro, kinakantokan tayo pa rin, pero hindi. Salamat sa Panginoon dahil tayo yung mahal ng Panginoon. Ayaw niya tayo masaktan. Tayo lang talaga yung gumagawa ng bagay para masaktan tayo. Then, basahin po natin yung Luke chapter 16, verse number 11. Luke chapter 16. Sabi po dito ng Bible sa Luke chapter 16, verse number 11. Sabi po ng Panginoon, if therefore ye have not been faithful in the righteous mammon, who will commit to your trust through riches. Tayo po ay hindi talaga karapat-dapat sa mga bagay na meron tayo. Sa mga blessings na ibinibigay sa atin ng Panginoon, hindi tayo karapat-dapat. Pero binibigay yun ng Panginoon. Kaya sabi dito, if therefore ye not been faithful in unrighteous mammon, who will commit to your trust through riches. Ang ganda ng verse ito eh. Na kung saan, dito po pinapakita talaga ng Panginoon na kung saan tayo, kahit hindi tayo karapat-dapat, ang Panginoon nagiging faithful, kahit madalas, tayo ay unrighteous, pero ang Panginoon, pinoprovide pa rin lahat ng pangailangan. Ang kailangan lang talaga natin gawin talaga, bilang mga Kristiyan, i-value yung blessings na meron tayo. Ano nga ba yung mga blessings? Sabi nga po natin kanina, yung family na meron tayo, yung time, yung talent, yung profession na meron tayo, i-value natin yun. Kasi hindi naman yan lahat talaga karapat-dapat tayo. Pero salamat sa Panginoon, ibinigay niya. Alam niyo po ba, pag natutunan natin na i-value yung mga bagay na ibinibigay ng Panginoon, mas lalo niya tayong pagpapalain. Kaya kung isipin talaga, nasa sa atin kung tayo ay pagpapalain ng Panginoon. Tanong ka ng tanong sa Panginoon, hindi ka pinagpapala ang tanong, binigay mo na ba yung best mo sa Panginoon? Pinagpasalamatan mo ba yung maliit na bagay na binigay ng Panginoon? Kaya nawa po, huwag natin i-overlook yung mga blessings na ibinibigay ng Panginoon. Pasalamatan natin, i-appreciate natin, i-recognize natin na lahat yun ay galing sa Panginoon at walang galing sa atin. Lahat po yun ay galing sa Panginoon. Salamat sa Panginoon, tayo'y pinagkakatiwalaan niya ng mga bagay na meron tayo ngayon kahit hindi tayo karapat-dapat dahil tunay na ang Diyos ay tapat. At yun lamang po yung gusto ko i-share, nawa po ay naging pagpapalad sa ating lahat. Tayo po tayong lahat, tayo po ay manalangin. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa inyo pong salita. Panginoon, maraming salamat Panginoon dahil ako mismo Panginoon una ang natuto Panginoon sa inyo pong salita. Maraming salamat Panginoon. Hindi man laging tapat Panginoon, pero salamat dahil patuloy yung ginagamit Panginoon. Ang kailangan lang talaga namin gawin ngayon Panginoon ay i-value ang mga blessings namin pong natatanggap. Nawa Panginoon, kami po ay maging grateful, Panginoon, Christians, sa mga bagay na pinagkakatiwala niyo po sa amin dahil ang mga bagay na meron kami, Panginoon, na hindi naman talaga sa amin ito, Panginoon. Ito po lahat sa inyo, Panginoon, ang talino, ang time, ang salapi, Panginoon, ang profession, ang mga bagay na meron kami, Panginoon, hindi po ito sa amin, Panginoon. Pero salamat, kami po ay inyo pong napagkatiwalaan. Dadalangin po namin, Panginoon, na kayo patuloy ang kumilos sa buhay ng bawat isa
Sa darating na mga araw, Panginoon, nawa Panginoon, kami Panginoon ay matutong maging mapagpasalamat na mga Kristiyano, Panginoon, na huwag po namin ma-overlook, bagkus i-appreciate po namin small, big things, Panginoon, big blessings, Panginoon, na binibigay niyo, Panginoon. Na sa ganoon, kami, Panginoon, ay matagpuan niyo pong tapat, Panginoon, ay niyo pong mga lingkod, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga blessings na pinagkaloob niyo po for the past years, Panginoon, at this coming year, Panginoon, hindi man po namin nabigay ang aming best, hindi man po namin napakita na kami po ay nagpapasalamat sa buhay na binigay niyo po sa amin. Nawa, Panginoon, ngayong taon, mas lalo po namin, Panginoon, pag-igihan ang aming paglilingkod sa inyo, Panginoon, na sa ganoon, matagpuan niyo po kaming tapat ng mga mananampalataya na naglilingkod sa inyo, Panginoon. Muli, Panginoon, huwag kayo pong mangusap sa puso ng bawat isa, magkaroon po ng commitments na kung saan mga bagay na kailangan namin alisin sa aming buhay nang sa ganoon makita po namin yung halaga, yung value ng blessings na ibinibigay niyo po, Panginoon. At ito pong aming samot dalangin sa dakilang pangalan niyo po, Panginoong Kristo. Amen. Amen. Kung kayo po ay kinuisap ng mensahe na po sa nahayag pong message from the Bible through Sir Lobby, kayo po ay lumamit sa harapan at makipag-usap po sa Panginoon. Amen. Thank you, Sir Lovey, for that wonderful message, no? Value your blessings, no? Ito yung minsan nakakalimutan natin, no? Ng bawat isa, no po. And let's continue to appreciate what God is giving us. And simulan mo sa pagpapasalamat sa Panginoon, di ba? Yung the beginning of being value, nagbibigay ka ng value sa binibigay sa iyo ng Panginoon. You are very thankful. You have a grateful heart na you'll utter na maraming salamat, Panginoon, kasi wala kang sakit, nasa church ka. Let's always appreciate na meron tayong church family, na kung tayo may pinagdadaanan, there's someone is praying for us, na po, and there's someone na looking for us na one day, makakasama tayo na may gagawin din tayo para sa Panginoon. Alam niyo po, kung tayo po ay wala sa church, kagaya din po tayo ng ibang wala sa church, na po na walang ginagawa sa Panginoon. And let's always appreciate what we are doing for the Lord. Kasi lahat naman po ng bagay na ginagawa po talaga dapat natin ay para sa Panginoon. Kung hindi ka nag-appreciate, ay ang ugali niyan ay meron tayong agaling pride po pag di ka marunong mag-appreciate. Alam niyo po si Satan kung bakit siya na-tempt na agawin yung trono ng Diyos, kasi hindi siya mapagpasalamat sa Panginoon. Na kinreate siya ng Diyos, no? Na binigyan siya ng position. Pero tayo binigay sa atin ng Panginoon. And one thing, no? Kapag ikaw hindi ka mapagpasalamat sa Panginoon, you are prideful. You're not considering ano ba yung binigay sa iyo ng Panginoon. And
thank you for that message, Sir Robin, po, na huwag natin kakalimutan also tomorrow na if you really appreciate what the Lord is doing in your life, no? Kung ano yung blessing na natanggap mula sa Panginoon, if you have the salvation, alam mo kung paano ka naligtas, one way to show that you're appreciating God is you're doing soul winning. Okay? Kung yung bagay na meron ka, di ba? Bakit mo ipinagdadamot? No? Natanggap mo yung kaligtasan, share it to others. It's a way na nag-appreciate ka. No po? Ang taong madamot, di yan nag-share. Di ba? Ang taong madamot, di yan nagbibigay. So, ikaw magbigay ka ng tracts bukas kung ikaw marunong mag-share. Magpaturo ka sa taong marunong mag-share. And that's one thing na you are valuing what is God giving you, no? Kasi hanggang may hininga ka pa, sabi ka ni Sir Lovie, yung iba nasa deathbed, di ba? Nagbabayad ng oxygen, ikaw may hininga ka pa, may lakas ka pa, kabataan ka pa. Gawin mo yan para sa Panginoon. And lahat ng bagay na meron ka, ibigay mo yan sa Panginoon. No? Sabi nga ni Sir Lovie, 1 million, ibig sabihin 10 million sa Sir Lovie. Alam na natin kung sino yung nagpapakain sa atin ngayong gabi. No po? Yun po, kung kayo ay masaya ngayong gabi, so meron po tayong meron po tayong tayo po tayong lahat at umawit po tayo ng may kagalakan sa ating puso. So po, Sir Roy, count your blessing, and then tawagin po natin si Sir Roy para sa closing prayer. Amen. Count your blessing. Sige po, awitin po natin. Count your blessings. Page 52 po ng ating mga songbooks. Page 52, count your blessings. First and the last stanza. On the first stanza, ready, sing. When the public fills you are tempest tossed, when you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. On the last. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will ascend. Help them comfort, give it to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has Tayo po'y manalangin. Amang banal, makapangirin namin Diyos, salamat po Panginoon sa matakumbay po na aming po pananambahan mula kilang umaga hanggang sa mga oras po ito Diyos. Salamat po Panginoon sa mga pagpapalang espiritual na patuloy niyo po binibigay po sa amin. Salamat po sa iyong lingkod na ikanay po sa aming pong kalagitnaan. Salamat po sa kanyang buhay. Pagpapalain niyo sa Diyos. Higit po ang salita po ninyo, nahayag po sa aming kalagitnaan. Salamat po Diyos sapagkat kami po ay tinutulungan niyo po kami na bawat kondisyon po namin ay amin po ito dapat pag-isipan mabuti na wala ang desisyon po namin, kayo po ang may taas at madakila po sa buhay po namin, hindi po kami masarili. Salamat po sa simbahan po ito na patuloy yung pinagpapalaw Diyos. Salamat po Panginoon sa mga kapatiran po namin na sila po yung maging matapat at narito po Diyos, patuloy po kami pinagpapalaw po ninyo Diyos. Salamat po sa presensya ng bawat isa. Dalangin itinignan po namin o Diyos sa aming pastor sa buhay po yun sa balik po ng karamdaman. Inihiling po namin Diyos na pagpapalain niyo po ang pisikal na katawan. Kaya pag gumaling siya o Diyos, o makasama po namin sa ganito pong pananambahan o Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa aming pag-uwi. Ingatan niyo po kami. Tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin. Ang salita po sa buong maghapon ito na tanggap po namin ay matanin po sa puso at isipan po namin na makita po si Kristo sa buhay po namin. Patawad po Diyos at aming pagkakasala po sa inyo. Ito po aking dalangin sa makapangyarihan pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen.